Hello mga ka-builders, good morning. Nandito po tayo ngayon sa Cainta. Mayroon po tayong meet na client para dun sa project natin dito po sa Cainta. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, si Sarah at saka si Ma'am. Ayan. Hello. Kamusta po? Ayan, nandito po kami sa North Park. Dito po sa Hypermart sa Cainta. Para po sa site visit po, ocular inspection po yung kanilang unit na i-house improvement natin. Dito po yan sa Goldland Subdivision. Dito po yan sa Cainta. Ayan. So mamaya po pakikita ko po sa inyo yung kanilang unit. So ngayon lang ako nag-vlog. Dapat po kanina pa habang kami kumakain. Kaso nga lang medyo maganda muna yung kwentuhan namin. Ayan. Okay mga ka-builders. So mamaya kita-kita tayo. So nandito na nga po tayo sa site. Ito po kung makikita po ninyo. Ito po yung kanilang unit. Tara po mga ka-builders, pasok po tayo. So ito na nga po yung kanilang unit. Ito po yung mayroong 56 square meter po. So kung makikita po ninyo, actually mga ka-builders, ito yung kabibili lang nila. So second owner na po sila. Ang actual na design po nito talaga, nung time na bago pa lang ito, ay may garahe. Itong loob nito, itong terrace, receiving area na to, garahe po dati ito. Dahil nakita po namin o ikot-ikot ko na po yung lugar, talagang ganito po yung turnover nito. So tara pasukin po muna natin yung pinakaloob. Excuse me po ma'am. At bubuksan lang natin yung bintana. Ayan, para makapasok yung hangin. So okay. So papasukin po natin yung loob. So makikita po ninyo mga ka-builders dito sa gawing right ay pinaka-CR na niya. Ayan. So talagang maliit siya. Tapos ito na yung pinaka-receiving area niya. Masyadong maliit kumpara sa laki ng bahay. Ayan. Tapos mayroon pa rito sa ilalim ng hagdan pinaka-kwarto o quarters area o parang stock room. Pero ginawang kwarto po ito para sa katulong. Ayan. So ang gagawin naman po natin dito, tatabunan na po natin yan dahil medyo malalim, naglilik yung tubig. So tatabunan na po natin yan at gagawin natin, dyan natin ililipat yung CR. Ayan. So itong pinakakusina niya maliit. So mga ka-builders, akyat muna tayo sa taas para makita naman natin yung pinakakwarto niya. Ayan. So ayan nga mga ka-builders, nandito na tayo sa taas. Kung makikita po ninyo yung pinaka-railing po mga ka-builders, antique pa ho yan, kahoy pa. So ngayon i-dismantle na rin natin yan. So ito po yung pinaka-kwarto nila. So halos ang sukat po nito nasa 25 square meter. So kung nakikita po ninyo ito, yung pinanggalingan ng aircon na yan, tatanggalin po natin yan at gagawin na isang veranda or terrace. Ayan. So para kung sakasakali nga naman paggising sa umaga gusto mong makalangap ng sariwang hangin, so i-open lang ho natin yan. I-open lang po yan. So ayun, okay na. Tapos dito naman po tatanggalin lang po natin dyan yung mga itong design na to, tatanggalin na po yan mga bintana na yan at papalitan. Ayan. So dito naman po sa baba, sa flooring, tatanggalin na po lahat yung mga baseboard na yan. At ayaw nila ng may baseboard. So papalitan na rin yung tiles. Ganon din po yung kesame. So ayan mga ka-builders. At ito nga po yung gagawin namin dito. Tapos dun sa may pintuan po, tatanggalin na rin po yung cabinet na yan. Yan. At ibubuin po yung cabinet na yan dito sa wall na sa kabila hanggang doon sa dulo na mayroong cabinet pa na yun. So isang walk-in closet na po. Yan. So lipat naman po tayo dito sa kabilang kwarto. So the same na rin po yung yung gagawin doon, walk-in closet na rin. Tapos yung may kaliitan lang ng bahagya yung kwarto dito, at the same time ganun pa rin yung gagawin niya. Yan. So papalitan ng tiles, papalitan ng kesame dahil nga po sa baka may anay na. At sa totoo lang naman po, medyo talaga may kalumaan na yung bahay at puro kahoy po yung nakalagay dito, pat maging sa partition. Ayan.
So lipat naman po tayo dito sa laundry area. So yung laundry area po niya, open space po siya. So may ventilation po sa taas, dahil nga po naman ng kailangan po talaga mayroong ventilation dito in case na para mayroong sariwang hangin na pumapasok. Yan. At saka itong CR, lahat yan dismantle na po, lahat yan papalitan ng bago, pati yung tiles, lahat to lalagyan ng heater, shower. So mga ka-builders, ayun na nga po. At itong railing na to ay stainless po yan, tapos salamin po yung pinaka design nya dito sa, instead of bakal, yan salamin na po yan. So maging sa hagdanan po, lahat po yan naka-tiles na rin hanggang sa ibaba po. So lahat po yan babakbakin, pati yung baseboard babaklasin lahat. So talagang wala pong matitira dyan sa mga naka-install na yan, maliban na lang po sa structural. Ayan mga ka-builders. So dito po sa kusina, eto mga ka-builders, kasi nga po pala, pati yung tiles nga pala nito, lahat talaga hong walang ititira. Kaya malaki-laki rin po ang trabaho at medyo matagal-tagal rin. So ayan mga ka-builders, dito rin sa kusina, ito po yung pinag-aaralan ko dahil napakaliit po nung area niya. Ayan, so mawawala po ng space yung kanyang dining area. So ayan mga ka-builders, dahil dun sa space niya is halos nasa 5 meters lang po yung lapad nito. So ang kaluwangan po na yan, i-divide po yan doon sa bar counter, tapos yung bukod sa bar counter, yung living area, yan. So yung nakikita po ninyong cabinet na yan, babaklasin po lahat yan, at saka yung CR na yun doon sa pagpasok. So talaga kung maliit pa rin kung tutuusin, so ima-maximize po natin yung space. So dahil hindi naman po kalakihan yung nakatira rito, yung pamilya, kailangan i-maximize ko na lang po yung space. Ayan. Okay mga ka-builders, ayan, at nakikita po niyo yung unit. So kami po pauwi na at hindi pa po natapos yung aming pag-uusap dahil nga po sa hindi ko nabanggit sa kanya yung regarding doon sa dining area. So siguro next week pagkatapos po ng halalan, ayan, at mag-uusap uli kami. So ayan mga ka-builders, tayo ginagawa na natin yung perspective plan niya. Ayan. Dahil gawa nga po ng kailangan ma-visualize na rin po nung may-ari kung ano ang magiging itsura ng bahay na gagawin natin. Dahil doon sa mga pinag-usapan natin, ang gusto niya magkaroon ng terrace sa harapan, kahit na maliit lang. Dahil kung lalakyan po natin o sasakupin natin yung area ng property sa second floor, medyo lalaki ang gastos. Yan, dahil talagang ayaw naman niya na sakupin lahat hanggang doon sa kalsada o hanggang doon sa property line. At ang gusto niya magkaroon ng setback kahit papano para yung sa ibandang ibaba naman ay maging maaliwalas rin. So nakasetback yung bandang taas, pero yung iba full renovation siya, naka-extend ng sagad sa property. Okay. So ayan mga ka-builders, kinukulayan ko po yung disenyo. So tayo na po gumagawa ng design para maipakita natin dun sa may-ari yung plano na gusto niya. So pwede naman nating i-revise yan kung may mga adjustment na gagawin, i-revise po natin yan. So actually mga ka-builders, tayo naman draftsman. So nagdo-drawing talaga tayo, gumagawa ng plano. So sa mga civil engineer, talagang yan ang ginagamit na ng civil engineer dyan through computer na. So tayo, palibasa tayo lumang matanda na tayo sa ganyang larangan. So pinag-aralan rin naman natin yung pagdo-drawing, at mas bihasa ako dyan dahil sa oras na magkamali, madaling burahin. Yun, biro lang po, pero talaga yan lang ang linya ng ano ko. So gumagawa ka agad ng disenyo at ipapakita ko agad sa may-ari
pagka gusto niya na po ng maging makita yung ma-visualize niya yung concept ng bahay. Ayan. So, yun mga ka-builders. At kung nakikita po ninyo, yung kinukulayan ko na yan, igagawin ko po dyan is outdoor, yung floated PVC. Outdoor siya, pang outdoor. Okay? So ayan, papakita ko po sa inyo yung eto yung harapan na yan at saka yung drawing ko, diyan ko po i-apply. Ayan. So yan po ang i-apply ko. So ang laki ng diferensya, di po ba? Malaki po yung pagkakaiba niya sa luma na Spanish style yung bahay kaysa dito sa modern design, modern house. Ayan. So actually mga ka-builders, inner unit po yan. Townhouse. Ayan. So dahil nga po sa lahat naman dun talagang binabago na yung disenyo, yung harapan. So kaya naisipan na rin ng may-ari na ipabago na rin yung harapan niya. Yung harapan ng bahay. Ayan. So yan po ang magiging itsura. So ayan mga ka-builders. So shout out muna ako kay Sir Eddie. Sir, pare, shout out, maraming salamat nga pala doon sa pasalubong mo. Okay? Kay ma'am, shout out po ako sa inyo ma'am. Kamusta po kayo? Ingat po sa biyahe pag uwi nyo ng probinsya. Okay? So ito na po yung unit. Ayan, kung nakikita po nyo yung unit. Ito naman yung after. Okay?